Episode 37. Top 10 Signs ng Bida-Bida. Kumusta mga Kapinoy 10? After ng mahigit isang buwang bakasyon, nandirito na naman ang inyong lingkod upang magbigay ng top 10. Lahat tayo may kakilalang mahilig maging center of attention. Sila yung tipong laging nasa spotlight, laging may masasabi, at hindi papayag na hindi sila mapansin. Minsan nakakatuwa, minsan naman nakaka-stress. Kaya't para sa mga curious o baka gustong malaman kung ikaw ba ang bida-bida sa tropa, ito na ang listahan ng top 10 signs ng isang certified bida-bida. 10. Laging una sa sagot. Lahat tayo may kakilala na kahit hindi pa tapos yung tanong, sagot na agad. Siya yung tipong halos magtaas ng kamay kahit sa Zoom meeting pa lang. Minsan nga, kahit walang tanong, sagot pa rin siya. Bida-bida ba ka mo? Check. 9. Eksperto sa lahat ng bagay. Wala siyang hindi alam. Physics. Kayang-kaya niya yan. Cooking. Naku, paborito niya magluto ng adobo na parang eksperto sa Michelin star restaurant. Siya na ang doctor, lawyer, chef, at astronaut all rolled into one. Bida-bida alert. 8. Ayaw patabunan. Kahit anong kwento mo, may mas better na kwento siya. Ikaw ba na-promote sa trabaho? Siya, promoted na last year. Ikaw ba nag-travel sa Boracay? Siya, nasa Europe last summer. Walang tatalo sa bida-bida. 7. Laging may input. Kahit hindi naman hinihingi, may dagdag na information, insight, o trivia siya. Kahit nasa simpleng usapang ulam lang, biglang may lecture tungkol sa history ng sinigang. Huwag mo na siyang kontrahin, bida-bida yan. 6. Selfie King Queen. Hindi na ito regular na selfie, ito na yung literal na all angles sa bawat kanto ng lugar. Minsan, kahit nakikita mong madilim na, click pa rin siya ng click. Sorry ha, ako lang yata ang nagdala ng ganda gwapo dito eh. Bida-bida quote of the day. 5. Laging nasa spotlight. Kahit sa simpleng group activity, parang solo performance niya na. Hindi pwede yung isa lang ang pumapansin, dapat buong grupo nakatingin sa kanya. Siya yung magpe-perform kahit hindi naman kailangan. Bida-bida moment unlock. 4. Pabibo sa social media. Lahat ng bagay pinopost. Kumain ng kwek-kwek. Post nasa traffic. Post may bagong tsinelas. Post ang goal, mapansin. Kaya't kung hindi ka updated sa bawat galaw niya, ikaw na lang ang hindi nakakaalam. Napag-iwanan ka na. 3. Nagko-correct kahit tama ka na. Yung tipong kahit tama na yung sagot mo, kailangan pa rin niyang magbigay ng revised version ng sagot mo as if mas tama pa ang kanya. Di mo alam kung gusto niya lang bang ma-validate or basta gusto lang niya talagang bida-bida. 2. Overacting sa paglalahad ng kwento. Kahit simpleng pangyayari, parang teleserye na kung ikwento. May pa-action scenes pa at detailed na description. Minsan, parang kulang na lang isama yung background music para mas intense ang kwento. 1. Feeling leader kahit hindi naman siya yung itinalaga. Kayo ba ang mag-group work? Automatic, siya na yung nagsasalita as if siya ang class president. Pero ang totoo, taga-ayos lang pala ng mga papel ang role niya. Hindi mapigilang maging bida-bida kahit hindi naman part ng trabaho niya.
Kung may kakilala kang ganito, saludo tayo sa kanya. Hindi madali ang maging bida-bida, pero heto sila, handang-handa palaging mag-shine. Huwag kang mag-alala, hindi naman nila intensyon na mag-inarte, well, most of the time. Pero kung minsan, okay din ang magpahinga ng konti sa spotlight at hayaan ang iba namang magbida at magkaroon ng moment to shine. Huwag suwapang sa attention. Kung may topic kayong gustong i-content, paki-comment na lang po at pipilitin kong gawin yun. Malakas kayo sa akin.